Alam mo, napakaswerte ko talaga sa'yo. Napakaganda mo na, napakabait, at napaka-supportive mo talagang kasintahan. Lahat ng nais ko, sinusuportahan mo. Hanggang sa ngayon. Mahal, malapit na tayong makagraduate Sana hindi ka magbago. Sana palaging po rin akong samahan tsaka suportahan, lalo na ngayon. Balak ko sana mag-apply ng trabaho dun sa bayan, sa isang kumpanya roon. Balita ko, malaking sahod. Para sana mas ganahan ako magtrabaho, mag-apply ka na rin. Para kahit papaano, may income ka, di ba? Tsaka, nakaka-inspire magtrabaho kapag kasama ka. Hindi na ako sanay kapag wala ka sa paningin ko Tsaka huwag kang mag-alala, makakapasok tayo doon. May mga dati akong mga batchmate nung elementary, doon nagkatrabaho. At alam mo, sabi nila, kapag masipag ka raw, mabilis ka mapopromote doon. Kaya kung ako sa'yo, samahan mo na ako, ha? Huwag mo kakalimutan yan. Nako, sinasabi ko talaga sa'yo, mahal. Pag ako na-promote doon at naging general manager, sinasabi ko sa'yo, mas magiging proud ka pa sa akin. Yan ang pakiusap ni Sandro sa kanyang kasintahang si Bea. Ang magkasintahang ito ay nagkakilala noon sa kanilang eskwelahan. Pareho ng kurso, pareho ng mga professor at palagi na nga nagkakasama sa bawat klase. Naging magkaibigan at hindi nang tagal, naging magkaibigan. Itong si Sandro ang tipo ng lalaking maraming pangarap sa buhay. Ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan, ang kanyang ginagawang hagdanan upang makamit ang tagumpay. Utay-utay. Matalino, masipag, ginagawa ng aksyon ang lahat ng pangarap. Kaya naman, itong si Bea, sinusuportahan ang lahat ng kanyang gusto. Basta nasa tama. Hindi pa naman sila ganong katagalan. Halos mag-iisang taon pa nga lamang sila. Pero alam mo ba, ramdam nga ni Bea na nais niyang samahan every step of the way itong si Sandro. Mahal na nga niya ang binatang ito. Subalit sino nga ba talaga ang magkasintahang ito? Itong si Sandro ay nagmula sa isang pamilyang hindi naman mayaman. Simple lamang. Solo itong lalaking anak ng kanyang mga magulang. Samantalang si Bea naman ay binayayaan ng isang pamilyang madiskarte sa buhay. Ang kanyang mga magulang parehong may negosyo, may pinagkakakitaan doon sa Maynila. At iyon ang bumubuhay sa kanila. Bata pa nga lamang si Bea ay nakita na nga niya kung gaanong kasipag ang kanyang mga magulang. Ito rin mismo ang naging dahilan kung bakit madaling nahulog ang kanyang puso sa binatang si Sandro. Bagamat matagal na nga silang magkakilala, kahit pa sabihing mag-iisang taon na nga silang magkasintahan at mahal na mahal nilang isa't isa, syempre, iginagalang pa rin nila ang privacy ng isa't isa, lalo na pag-usapang pamilya o kaya naman ay pera. At nagkaroon nga ng kasunduan ang magkasintahan na after graduation, magkasama silang mag-a-apply ng trabaho doon sa kabayanan. Pero alam mo ba, ang nakakatuwa sa dalawang ito, ang pinag-uusapan agad nila, mga future. Kung makapagsalita, akala mo ba next week graduation na? Pero ang totoo, nasa pangalawang taon pa lamang sila ng kolehiyo. 2 taon pa ang dadaan bago mangyari ang mga pangarap na iyon. Pero tulad nga ng sabi ni Sandro, walang imposible kapag silang dalawa ang magkasama. Ang dalawang ito, focus lamang sa pangarap. Focus lamang sa goal na makapagtapos ng kolehiyo nang walang sabit, walang problema, walang bagsak. Tamang-tama namang itong si Sandro, hindi babaero, tutok lamang sa pag-aaral, sa pagre-research at pangangarap. Kaya naman pala, proud na proud nga itong si Bea kay Sandro dahil bukod sa napakasipag niya at hindi babaero, napakatalino, palaging mataas ang grado. Kulang na nga lamang ay ipagmayabang niya ito sa mga tao. Kulang na lamang ipagsigawang ito. Ang lalaking ito ang partner ko. Kaya nga lang masyadong OA na yun, di ba? May sariling paraan itong si Bea.
Ang kanyang boyfriend ikinukwento nga niya sa kanyang mga kababata, kaibigan, sa kanyang mga magulang at kapatid. Ang mga achievements nito, pakiramdam niya, achievements na rin niya. Ang sabi pa nga ng mga magulang ni Bea, kung si Bea at Sandro nga talaga ang nakatakdang magsama, aba, mukhang magiging maligaya at maganda ang buhay ni Bea dahil napakasipag na lalaking kanyang makakasama. Wala na nga daw dapat pang ipag-alala ang kanyang ama at ina. Baka nga daw itong si Sandro pa ang makagawa ng paraan upang mas yumabong ang kanilang mga negosyo at mga ari-arian doon sa Maynila at sa iba pang mga lugar sa Pilipinas. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang mga magulang nitong si Bea ay hindi lamang basta-basta businessman at businesswoman. Hindi lamang basta-basta sari-sari store or grocery store ang kanilang pag-aari. Hindi lamang iisa, hindi lamang tatlo, hindi lamang lilima. Isang hapon nga habang sila'y naghahapunan buong pamilya at nagkukwentuhan na naman ang mag-ina, biglang pumasok sa usapan ang ama ni Bea at sinabing, "Aba Bea, maiba ko, hindi mo ba sinasabi kay Sandro ang ating mga negosyo? Para naman kahit papaano, magkaroon siya ng ideya kung ano nga bang klase ng buhay ang kanyang maaaring harapin sa hinaharap. Siyempre, dapat kasama ka palagi sa kanyang mga plano, hindi ba? Tutal, palagi rin siyang kasama sa pangarap mo, sa mga plano mo." Ang dagdag naman ng kanyang ina, "Oo nga naman anak, isa pa, pareho kayong mahusay, pareho kayong magaling. Kaya sigurado kong mas lalago ang ating mga pag-aarit negosyo kapag kayong dalawang nagkatuluyan." Ma, pa, wag naman kasi puro negosyo ang ating pinag-uusapan dito. Malay natin, kahit pa sabihing maraming pangarap yung boyfriend ko lahat ng tao nagbabago. Paano kung magbago rin yung pangarap niya, di ba? Hindi ko siya pwedeng pilitin dahil lang napag-usapan na ngayon. Sa ngayon, kung ano man yung pangarap niya, susuportahan ko po siya. Ano man yun? Tungkol man sa negosyo o trabaho yan? Tungkol man sa mga ibang pangarap sa buhay o personal na issue? Sasamahan ko po siya. Gagabayan ko po siya at hindi ko siya iiwanan. Yun na lang muna. Pero tulad ng sinabi ng iba, nobody's perfect. Kung itong si Sandro, masipag, matalino, romantiko, at maraming pangarap sa buhay, ano nga ba ang kanyang negatibong ugali? Minsan, may pagkakataong napakayabang niya. Pag sinabi kong mayabang, mayabang talaga. Yun bang tipong kapag meron siyang naabot na pangarap, tila ba napakalaki na ng tingin niya sa kanyang sarili? Alam ko naman na dapat mong ipagmalaki yung bagay na pinaghihirapan mo. Pero sana, limitahan mo at piliin mo ang tamang salitang babanggitin mo. Dahil sa paningin ng iba, sa pandinig ng iba, mali ito. May mga pagkakataong nakikita nga ito ni Bea, subalit hindi niya nga ito pinapansin. Dahil para sa kanya, baka nga naman masaya lamang ito. Baka maligaya lamang ito dahil may nakamit siyang bago. Bagong nakamit, bagong na-achieve, bagong nakuha. At kahit nga daw gaano kaliit na bagay pa ito, talagang ipinagmamalaki nitong si Sandro sa mga tao. Ang problema, to the point na wala namang nagtatanong sa kanya, panay pa rin ang kanyang pabida. Parang unti-unti, marami na nga ang nakakapuna. Subalit ang mga taong nakakapuna na ito, hindi naman dire-diretso si Sandro. Ang kinakausap nila, si Bea. Ang sabi nga nung iba, "Uy, Bea, buti nagustuhan mo yan. Minsan, napakalakas ng hangin ng boyfriend mo. Naku, pasalamat siya, best friend kita. Kung nagkataon, nilayasan ko talaga. Akala mo kakausapin ko yan? No, napakayabang." Minsan, hindi na nga ito pinapansin ni Bea. Siguro, iniisip niya, hindi naman nga kasi lubusang kilala ng mga taong ito ang kanyang boyfriend. Pangalawa, kapag magkasama naman sila, okay naman ito. Hindi naman mayabang sa kanyang paningin.
Hindi nga kaya? O baka naman kasi nasanay lang itong si Bea sa galawan at kilos ng kanyang partner kaya naman sanay na siya. Lumipas pa ang mga taon, sa wakas nakagraduate na ng kolehiyo ang pagpartner na ito at hanggang sa ngayon sila pa ring dalawa. Tinapos lamang nila ang mga dapat tapusin, ang mga dapat ayusin upang maging CPA na nga sila. Ngayon, handa na nga silang mag-apply ng trabaho sa kanilang pinapangarap na kumpanya. Teka lang, pangarap na kumpanya nilang dalawa o pangarap lamang ni Sandro? Ang magpartner na Bea at Sandro nakapasok naman agad sa trabaho. Masaya nga itong si Sandro at walang paglagyan ng kanyang kaligayahan. Magmula nga noon, trabaho, trabaho, trabaho. Isipin nyo, nakapasok na nga si Sandro sa kanyang pangarap na kumpanya, kaya hindi niya nga daw sasayangin ng pagkakataong ito. Lahat ay gagawin niya, ma-promote lang siya agad-agad. Araw-araw pumapasok ng trabaho, minsan nga nag-o-overtime pa. Tila nga ba inookupa na ng kanyang trabaho ang kanyang buong oras maghapon. Sa gabi, hindi na nga sila nakakapag-usap ni Bea. Partida, nasa iisang department lamang sila. Sa makatwid, napapabayaan na nga nitong si Sandro ang babaeng kanyang iniibig, si Bea. Para kay Bea, hindi naman daw naging issue yon kasi unang-una sa lahat, trabaho naman ang ginagawa ng kanyang partner. Pangalawa, siya mismo, kita niyang abalang-abala ang kanyang partner sa ginagawa sa opisina. Pangatlo, sanay na siya. Noong unang mga linggo, unang mga buwan, carry lang. Okay lang. Kaya pa. Yan ang sagot ni Bea. Kaya lang, lumipas pa ang halos 2 buwan, 3 buwan. Aba, medyo nagkakatampuhan na ang dalawa. Sinong babae ba ang hindi magtatampo? Ang katrabaho mo ay mismong partner mo pero hindi man lamang kayo nakakapag-usap? Maging sa gabi, tinutulugan ka pa. Maging yung mga importanteng araw, nakakalimutan na. Ay nako Sandro, good luck na lang talaga. Nung mga college pa lamang itong si Bea at si Sandro, meron na nga silang napapag-usapan. Yung mga kwentuhan na, uy, pagka-graduate natin dito at mag-a-apply tayo ng trabaho, mag-ipon tayo ng pera para makapagpakasal na tayo. Kahit saang simbahan mo gusto. Tayo lamang dalawa. Tayo lang. Ayan ang mga linyahan nitong si Sandro nung panahong ngayon. Kaya hanggang sa ngayon, ang buong akala nga nitong si Bea, ito ang dahilan kung bakit super magtrabaho itong si Sandro. Subalit ang kanyang ipinagtataka, magmula nga nang makagraduate sila ng kolehiyo, never na nga nilang napag-usapan ang mga bagay na iyon. Ang tanong, mali ba ang umasa? Paano kung kaibigan ka ni Bea? Anong payo ang sasabihin mo? Anong isasagot mo sa tanong niya? Mali nga bang umasa sa pangakong binitawan sa iyo ng taong pinakamamahal mo? Isipin ninyo, hindi ito basta isang pangako. Usapang kasal ito. Kasal. If you have your answers, comment down below. Salamat po. Balik naman tayo sa istorya. So ayun nga, itong si Bea at Sandro, palagi na nga lamang nagkakatampuhan. Kesyo, puro trabaho itong si Sandro, palagi siyang abala, palagi siyang busy, at mukhang nakalimutan na nga niya ang pangakong kanyang binitawan sa babaeng kanyang iniibig dahil napag-alaman nga nitong si Bea na meron palang ipinapatayong dream house itong si Sandro. Dream house para sa kanyang pamilya at para sa kanyang sarili. May mga kumakalat pang balita na itong si Sandro daw ay tila nagbabalak bumili ng isang brand new sports car. Dapat nga hindi na magulat si Bea dahil alam niya na ang kanyang partner ay sadyang maraming gustong makuha. Pero bakit tila sa lahat ng mga bagay na iyon ay hindi siya kasama? Ni hindi na nga nagkukwento sa kanya itong partner niya.
Aba, dumating pa nga sa punto na maging anniversary nila at birthday pa ni Bea, nakalimutan na. Tinamaan ng magaling. At nang kinumpronta ni Bea ang kanyang partner, ang sagot nito, aba, mangangatal ka talaga. Uy, mahal, huwag ka nang magalit. Sorry na nga kasi, sorry na. Nakaligtaan ko lang yung birthday mo. Tsaka yung anniversary natin kasi sobrang dami kong ginagawang trabaho. Kita mo naman, di ba? Mahal. Uy. Ayaw mo magsalita. Malapit nang matapos yung break time ko, Diyos ko naman. Marami pa akong ginagawang trabaho pero inuuna kita. Kasi gusto mo ng oras makapag-usap tayo. Almost 10 minutes na tayo magkausap dito pero hindi mo ko kinakapulong, utang na loob. Ubus na yung laway ko rito, kakasalita, hindi ka tumutugon. Bea, nagagalit ka dahil nakalimutan ko ang birthday mo? Nagagalit ka kasi nakalimutan kong bigyan ka ng bulaklak, ganun ba? Yung ba? Ha? Yung ba? Galit ka kasi nalimutan ko na bigyan ka ng teddy bear nung Valentine's Day at nung mansari natin. At nakalimutan kong batiin ka at i-text man lamang nung anniversary natin. Bakit? Ha? Hindi mo ba nakikita ang mga ginagawa ko? Kitang-kita mong abala ko, di ba? Tang na loob naman, Bea. Ang babaw mo naman. Hindi na tayo mga college students ngayon. Ano ka, teenager? Ha? Bea, we are working adults now. Akala mo ba laro pa rin lahat ng mga bagay na to? Ha? Grow up! What the fuck? Sige na, mauna na ako sa'yo. Mapapagalitan pa ako, gawa mo eh. Pagtalikod ni Sandro, nagsalita si Bea at sinabing, grabe ka naman, Sandro. Mahal, sana hindi mo ko sinanay. Sinanay mo ko eh. Tapos ngayong hinahanap-hanap ko na, bibitawan mo ko? Papabayaan mo ko? Ang dahilan mo dahil lamang sa busy ka? Sabihin mo nga sa akin, ako ba hindi ba ako busy? Abala na ba ako sa buhay mo? Ha? Humarap muli itong si Sandro kay Bea at sinabing, yan, diyan ka magaling. Sabay duro niya sa mukha itong si Bea at sinabing, palibasa kasi, paisi-isi ka lamang sa trabaho mo. Kaya hanggang sa ngayon, hindi ka na po-promote. Nakastak ka na dyan. Samantalang ako, I always work hard. I always strive for success. Kaya ito ako ngayon. Paangat ng paangat. At ikaw, naiwang ka na sa ilalim. Napakasakit na marinig iyon mula sa taong pinakamamahal mo. Ilang buwan pa nga ang lumipas, itong si Sandro mula sa pagiging isang supervisor, ngayon promoted na bilang head supervisor. May mga pagkakataon pa nga na kapag umaalis ang general manager ng kanilang departamento, ay nagiging officer in charge na nga siya. Hanggang sa unti-unti, nilamon na nga siya ng kanyang ego. At dahil nga lagi siyang abala sa trabaho, asahan mo na, palaki ng palaki ang kanyang sahod, palaki ng palaki ang kanyang ipon. Siyempre, walang mga date-date kasama si partner, walang mga gala-gala kasama ang jowa. Kasi nga, palagi silang LQ. Hanggang sa kanyang mabili na nga ang kanyang pinapangarap na kotse. Maganda, mabango, magara, makislap talaga. Kakainggitan mo talaga dahil pulang-pula ito. Pero, ang problema, hindi man lang niya maisakay itong si Bea. Panay nga ang kanyang reklamo kapag nagpapatid at sundo ito. Minsan nga, tinatanong ni Bea ang kanyang sarili kung kasintahan pa ba nga niya talaga itong si Sandro? Sila pa ba? Hindi na nga sila nagkakausap. Walang text, walang video call. Yung I love you nila? Ay nako, parang napipilitan na nga lamang.
Normal naman talaga sa isang relasyon na mawala ang kilig. Pero yung pagmamahal, yung pag-aalaga, pag yan ang nawala, nako, subukan mong gumawa ng paraan upang ibalik dahil kung hindi, naglalaro na lamang kayong dalawa. Malimit na ngang umuwi ng bahay mag-isa itong si Bea. Ang dating noon ay puno ng sigla, ngayon, ay, buntong hininga. Itong si Bea, ang kanyang ganda ay simple lamang at nakakahalina. Pero kung ikukumpara mo nga siya sa kanyang mga kasabayang dalaga sa kumpanya ngayon, nako, mapag-iiwanan nga talaga. Parang noon, Valentine's Day, February 14, maraming binata sa kumpanya nga nila ang nag-abot ng rosas na pula dito kay Bea. Hinahangaan daw kasi nila itong si Bea. Pero itong si Sandro, wala kahit isa. Walang ibinigay kahit isa. Hindi man lamang siya naapektuhan sa lahat ng rosas na ibinigay ng ibang tao sa kanyang sariling kasintahan. Tama ang inyong narinig, ni hindi nagselos, ni hindi man lamang nagtanong. Hindi nga apektado. Dahilan upang magdamdam itong si Bea. Pero alam mo ba, nang parehong araw na iyon, ang pagdadamdam niya napalitan ng galit. Dahil kanyang napag-alaman, itong magaling niyang boyfriend, nagpadala pala ng isang human-sized teddy bear at bouquet of roses sa kanilang katrabaho. Isang babaeng 5 taon na naunang magtrabaho sa kumpanyang iyon kumpara sa kanila. Maganda, matalino, sexy at bali-balita, single mom. Muli, nag-away na naman ang magkasintahan. Kung bakit baga naman kasi Sandro? Ay. Nang kinumpronta ni Bea itong si Sandro, ang sabi ni Sandro, nagawa lang daw niya yun upang gumanda ang tingin sa kanya ng senior na iyon para mas mapadali ang kanyang promotion. Chu. Puro siya palusot. Sa makatuwid, nahuli na, hindi pa nagpatalo, ni hindi nga humingi ng sorry. At tila ba yun na nga ang breaking point. Naubusan na nga ng pasensya itong si Bea sa ugali ng kanyang partner. Nag-cool off na nga ang dalawa. Ang cool off na ibinigay ni Bea dito kay Sandro at sa kanilang relasyon, ginamit niyang pagkakataon upang mas makapag-focus sa trabaho. Ito ang naging dahilan kaya naman na-promote ng muli ang lalaking ito. At dahil nga retired na ang general manager na iyon, ang pwestong assistant manager na pinapangarap nga ni Sandro ay nakuha na nga niya dahil na rin sa kanyang ipinakitang galing at sipag. Yan ang sabi nila. At ang cool off na ito ng dalawang magkasintahan ay tila ba naging hudyat na rin para sa kanilang paghihiwalayan. Wala nga lang closure. Hanggang ilang buwan pa nga ang nakalipas, may bali-balitang kumalat. Ito raw si Sandro may nililigawang panibagong babae at ang babaeng iyon di hamak na mas mataas ang posisyon sa kumpanya kumpara kay Bea. Nasaktan ang puso itong si Bea sa mga bagay na kanyang nalaman at narinig. Nais niyang kausapin ng harap-harapan ang kanyang dating kasintahan. Kaya lang, nang puntahan niya ito sa opisina, narinig niya na siya ay pinag-uusapan nitong si Sandro at ng kanyang iba pang kaopisina. Ang sabi nga ni Sandro, hindi nga raw siya nababagay sa mga taong mababa lamang ang posisyon sa kumpanya. Yung mga taong walang pangarap sa buhay, parang si Bea. Ang sabi pa nga niya, baka nga raw si Bea ay aasa na lamang sa kanyang kita kung sila raw ay magkakatuluyan. Tapos nagtawanan sila. Napaurong na lamang itong si Bea at napaiyak. Imbis na pumasok ng opisina, dumiretso na nga lamang sa CR. Kinahapunan, nagkatagpo sa baba ng building ng kanilang kumpanya itong si Sandro at Bea. Sandro, mag-usap nga tayong dalawa.
Sabihin mo nga sa akin, ano bang mali ang ginawa ko sa'yo? Ha? Para pag-usapan niyo ako sa loob ng opisina mo, ginagawa mo akong tanga, Sandro. The truth. Gusto mong malaman yung totoo? Sige, tatapatin kita. Ha? Bea, wala na akong pakialam sa'yo. Unang-una, napakasimple mo. Nakakawalang gana kang tingnan, kausapin at pakinggan. Wala kang pangarap sa buhay mo. Alam mo, late ko nga na-realize eh. You never tell me about your dreams. Nung college pa lang tayo, wala kang naikwentong kahit na ano tungkol sa iyong sarili. Sa kung anong gusto mo mangyari sa'yo, sa pamilya mo, o kung sino ba ang pamilya mo. Noon, interesado ba akong malaman kung sino ba sila, pero ngayon, parang wala na akong pakialam. And you know what? Isang bagay pa yung na-realize ko. Kaya ko palang wala ka. Noon, napaka-thankful ko kasi nandiyan ka para suportahan ako. Pero na-realize ko, hindi ko kailangan ng suporta mo. Kaya ko ang sarili ko kasi magaling ako. Magaling ako. And Bea, you're not. Hindi tayo bagay. Kaya please lang, lubayan mo na ako. Nang dahil nga sa pangyayaring ito, nag-resign ng trabaho itong si Bea ng sumunod na araw. Iniwan niya ang trabaho, iniwan niya ang kumpanya, iniwan niya ang dating kasintahan sa kanilang probinsya. Agad siyang lumuwas ng Maynila at ipinagtapat sa kanyang mga magulang ang tunay na nangyari doon sa probinsya. Nagulat man ang mga ito, pero ano pa nga ba ang kanilang magagawa? Ganun talaga ang buhay. Kaya naman itong si Bea nagsimula ng panibagong yugto doon sa lungsod. Kung tutuusin, itong si Bea ang hindi nangangailangan kay Sandro. Hindi niya nga kailangan magtrabaho. Kahit hindi siya kumilos, mayaman siya. Pag sinabi kong mayaman, mapera talaga. Lalo na ngayon, si Bea nag-focus na nga lamang sa kanyang pag-aasikaso ng negosyo ng kanyang mga magulang. Pinag-aralan niya ang pasikot-sikot dito. Sa gabay ng kanyang mga magulang, imposible na nga siyang mabigo. Si Sandro, sarap buhay. Para sa kanya, malaya na siya ngayon. Magagawa na niya ang lahat ng kanyang gustuhin. Kumbaga, wala nang sagabal. Kaya lang, nang sumunod na mga buwan, napakaraming nag-apply na mga kabataan, mga bagong graduate. Fresh knowledge, masipag din, at di hamak na mas magaling, mas matalino kumpara kay Sandro. Kahit pa sabihing assistant manager nung panahong ngayon, itong si Sandro, madali siyang nauungusan ng mga kabataang ito. Di hamak na mas magaling, mas mabilis, at mas kahanga-hanga. Bagay namang madaling napansin ng kanilang bagong general manager. Biglang umandar ang kanyang attitude, nagmagaling, nagmayabang, at mukhang pinaandaran ang mga kabataang ito. Bagay namang madaling nakarating sa kanilang general manager. Kaya, imbis na alisin sa trabaho, itong si Sandro inilipat na lamang ng branch. Walang magagawa ang kanyang kayabangan dahil nga general manager nila ang kanyang kausap. And that's an order. Maliit lamang ang branch na kanyang nilipatan. Sa kabilang bayan nga lamang ito. At ayaw nga ni Sandro sa lugar na iyon. Subalit anong kanyang gagawin? Anong paraan ang maaari niyang gamitin? Alam mo ba, sa sobrang desperado, sinubukan niyang pormahan maging ang mismong anak ng general manager na ito. Kaya lang, busted. Hindi siya ang tipo. Lumipas pa ang ilang mga linggo, nandoon pa rin siya sa maliit na branch ng kumpanya nga nila. Pero napakarami pa ring trabaho. Pero kung noon walang reklamo, ngayon siya lang may sabing no, no, no. Abay siya na ang umaayaw.
Hanggang sa biglang pumasok sa kanyang isipan. Kamusta na nga kaya itong si Bea, ang babaeng naging parte ng kanyang nakaraan? Ang balita nga niya ay nasa Maynila na nga ito. Sa bagay, alam naman niya kung nasaan nga ba ang tahanan noon pero never pa siyang nakabiyahe papunta doon talaga. Hindi niya alam ang mismong daan. Isang dahilan pa kung bakit ayaw niyang makipagkita rito at ayaw niyang makita siya nito, ayaw niyang malaman ng kanyang ex ang totoong nangyari sa kanya at sa kanyang posisyon sa trabaho. Baka daw sabihin nito, kinakarma siya. Hanggang sa nagset na nga ng reunion ang batch nila nung college. At syempre, famous si Sandro noon. Gusto siyang makita ng kanyang mga batchmate. Kaya naman, pinaghandaan yun ni Sandro. Bumili siya ng mga bagong damit, sapatos, alahas, nagpagupit pa ng bago upang hindi mahalata ang nangyari sa kanya at sa kanyang trabaho. Excited itong si Sandro dahil baka makita nga niya itong si Bea doon. Hindi man siya sigurado pero nararamdaman niyang ang darating ito. Siguro may asawa na ito o baka may anak na ito o baka naman simpleng may bahay lamang, walang trabaho. Yun ang iniisip ni Sandro kaya naman nais niyang makita kung kamusta na nga ba itong si Bea. Dumating na ang araw ng reunion at sa isang malaking restaurant doon sa probinsya nila naganap ang event. Dumating na isa-isa ang kanilang mga batchmate. Lahat sila tuwang-tuwang makita ang isa't isa. Kwentuhan dito, kwentuhan dyan. Itong si Sandro, magpapahuli ba naman? Nagyabang ng kanyang mga achievements. Kesyo, malaki na daw ang kanyang sinasahod. Pinakita pa nga niya ang kanyang ID na siya na ang assistant manager. Ganito ganyan, ganito ganyan. Pero ilan sa mga kaibigan niya ang mismong bumara sa kanya at sinabing matagal na raw siyang wala sa main branch ng electric company na iyon. E di napahiya siya ngayon. Binalot ng halakhakan at tawanan ang event na iyon nang dahil lamang sa kayabangan ng lalaking ito. Napatahimik na lamang sila nang mapunta ang kanilang focus sa labas ng restaurant. Meron daw tumigil na isang malaking artista van sa labas ng restaurant. Puting-puti ito at mukhang bagong-bago. Halatang milyon talaga ang halaga. Subalit, sino yun? Sino nagmamay-ari noon? Baka nga naman napadaan lamang. Kaya nung simula, hindi affected ang mga bisita. Pero nagulat sila dahil nang ang bumaba dito ay si Bea, napakamot ulo sila. Nakasuot ito ng napakagandang dress, mamahali ng kanyang sapatos at meron pang kasamang bodyguard. Sa bag pa lamang at alahas, alam mong hindi basta-basta. May sariling driver at ito ang itsura ng talagang mukhang reyna. Maya-maya pa, isang gwapong lalaki na mukhang mayaman ang umalalay dito kay Bea. Marahil, ito ay asawa nito. Si Sandro at ang kanyang mga kaibigan, napakamot din ang ulo. Paanong nangyari ang mga ito? Paanong nakapagsuot siya ng ganon? Sino ang lalaking kasama ni Bea? Lalo pa silang nagulantang nang malaman nila na ito palang si Bea ang nag-prepare ng reunion na ito. Siya ang bumayad ng lahat. Mula sa venue, design, at mga pagkain. Ay nako, itong si Sandro, humihiling na lamang na sana lamunin siya ng lupa dahil nanliliit siya ngayon sa harap ni Bea. Habang yung iba, gulat na gulat, yung iba, kalma lang. Kasi nga, matagal na silang aware sa buong pagkatao ni Bea. Alam nila ang trabaho at negosyo ng kanyang pamilya. All this time pala, hindi itong si Sandro ang hinahangaan ng mga tao. Si Bea pala. Kwentuhan pa nga nung iba. Nako, tama talaga yung nabalitaan ko noon. Kasi ang alam nga ng mga magulang ko,
parents nga daw ni Bea ay mga negosyante sa Maynila. Alam mo ba ang chika? Totoo pala na kanila ang bahay bakasyon ng ito. Pati ang event center na ito, kanila rin. Ayaw mong maniwala? Ito ang mga litrato oh. Oh, sabi ko sa iyo eh. At mukhang mayaman din ang kanyang napangasawa. Well, deserve naman niya. Kesa naman dito sa lalaking to, puro lang kayabangan. Nagsimula na nga ang program. In-invite nga nila si Bea na magsalita doon sa harap ng stage. Ibang-iba na nga siya ngayon. Iba na ang kanyang itsura, ang kanyang galawan, ang kanyang pagsasalita, at ang kanyang kasuotan. Lahat sila napanganga. Habang hinahangaan at pinapalakpakan ng napakaraming tao itong si Bea, si Sandro, nasa isang sulok, nakatungo. Siguro, ang tanong niya sa kanyang sarili ay, ano bang kalokohan ang kanyang ginawa at sinaktan niya ang babaeng iyon? Maya-maya pa, isang lalaki ang lumapit muli dito kay Sandro. Oh, pare, nasa sulok ka ata. Yung ex mo nasa harapan, no? Parang malungkot ka. Alam mo, sinayang mo yung pagkakataon, pare. Sinayang mo. Dati, inggit na inggit kami sa'yo. Napakaganda ng girlfriend mo. Matalino. Inaasikaso ka palagi. Inuuna ka palagi. Tapos, ay, wala akong alam sa buong istorya ninyo. Pero sa akin lang, manghihinayang ka talaga kasi kung ako yan, yun din ang mararamdaman ko. Matanong ko sa'yo, ano ba kasing nangyari? Iniwan ka o iniwan mo siya? Pero kung ano pa man yung dahilan, past is past. Move on na, pare. Tagay oh. Maya-maya pa, nilapitan ni Bea itong si Sandro. Imposibleng hindi niya alam na nandoon si Sandro. Kinamusta niya ito. Pero ang kanyang mga salita abay matalim talaga. Paano ba naman? Galit ang iniwan niyang pakiramdam sa puso ni Bea. Lalo na nung magkahiwalay nga sila. Uy, kamusta ka na, Mr. General Manager? Ang ganda naman ang suot mong coat. Siguro mahal yan, no? Magkano yan? Big time ka na, Sandro. Pautang naman ako. Ay, napakabilis ng mga panahon. Hindi ko na maalala yung huling pagkakataong nakita kita o nakausap kita ng maayos na parang ganito. Tanda mo nun? Sobrang busy mo. Akala ko nga hindi ka darating ngayon. Kasi sobrang abala ka, di ba? Birthday ko nga tsaka anniversary natin, nalilimutan mo eh. Tanda mo nun? Mansari natin, may usapan tayong mag-date tapos pinaghintay mo ko sa labas ng bahay nyo habang umuulan. Tapos ikaw pala nasa business trip nang hindi nagsasabi sa akin? Ibang klase ka talaga, Sandro. At nung Tanda mo yun? Diba? O, sabi ko sa'yo. Tapos nung kausapin kita, ikaw pa yung galit sa akin. Pakatindi mo talaga. Alam mo, hanga talaga ako sa confidence mo eh. Hinahangaan ko talaga yan eh. Ang tanong, saan ka ba dinala ng confidence mong yan? Kamusta na ba ang buhay mo ngayon? Nag-asawa ka na ba? Girlfriend? Hindi mo kasama? Wala? Imposible. Sa yaman mong yan? Speaking of, kita mo yun? Oo, yung lalaking yan. Yung gwapong lalaking yan. Siya yung asawa ko. Alam mo si James? Napakabait niya. Napaka-romantic niya. Napaka-down to earth. Hindi mayabang. Hindi mahangin. Pero wag ka. Mas mayaman sa akin yan. Alam mo, ang dami kong na-realize nung magkahiwalay tayo. Yung akala kong buhay na hindi ko kaya pag wala ka, kaya ko rin naman pala. Kayang-kaya ko pala. At na-realize ko, mas magiging masaya pala ang buhay ko pag wala ka na sa piling ko. Mas nabigyan ko ng halaga yung oras ko sa sarili ko at sa ibang tao, sa mga kaibigan ko at pamilya ko. Nabigyan ko pa ng oras at panahon yung mga magulang ko, yung negosyo nila, at lahat-lahat. Alam mo, it's really a lesson nung dumating ka sa buhay ko. Ay, buti na lang.
Buti na lang hindi tayo nagkatuluyan, no? Kung nagkataon ako, kalbar yung dadanasin ko sa'yo. Ay, teka lang. Ano yun, babe? Sorry ha, tawag niya na ako eh. Alis na muna ako ha. Enjoy the party. Yan ang sabi ni Bea. Maya-maya, sa kanyang sobrang pagkapahiya sa kanyang sarili, tumayo na ito at umalis na nga sa venue na iyon nang hindi nagpapaalam sa kahit na kanino. Nakatungo siya. Gamit ang kanyang payong habang umuulan na nga sa labas. Sumakay sa kanyang lumang kotse at napapaluha ito. Naisip niya na maling-mali talaga ang kanyang mga ginawa kay Bea. Hindi dahil nagseselo siya sa asawa nito. Hindi dahil mas mayaman ang kanyang asawa kaysa sa kanya. Hindi dahil sa mas mayaman si Bea kaysa sa kanya at sa kanyang tagumpay, kundi dahil sa sinayang niyang pagkakataon na makasama ang isang taong handang mahalin siya sa kabila ng kanyang kayabangan at pagiging mapangmata. Ngayon, nabuksan na ang kanyang isipan. Handa siyang patawarin ang kanyang sarili at babawing muli sa kanyang sarili. Babaguhin na raw niya ang kanyang ugali at gagawa ng paraan na maitama ang kanyang mga pagkakamali. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Binabati ko po ang lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Lahat kayo dyan. Lahat kayo. Lalo na po sina Miss Jeniza Fugata, Ethan Zuniga, Did0212, Janet Lozano, Nelia Muñez, at sa iyo rin, Len Gonzalez, Merlaline from Athens, Greece, at syempre, hindi nagpapahuli si Miss Presi Katsia. Palaging active. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Maraming salamat din po sa inyong mga komento, Mr. Dalilo Chua, Erlinda Chong, Carmen Barbieto. Hello, Miss Yusrina Abdullah, Yayay Pulgo, Felix Ternal, Kaneti Kitot. Haba ng name pero sige, push natin yan. Para sa mga active listeners ng channel na ito, Miss Celia Gonzalez, Rose de Monteverde, Agnes Canyon, Chari Reyes, hi, Josefina Ramos, at sa inyo rin, Alma Macabe. Hi! Last but not the least, Emelisa Tominaga from Japan. At sa inyong lahat, Happy Valentine's Day! Maligayang araw po sa inyo, maligayang tanghali, maligayang gabi. Ingat po kayo palagi. Next time po ulit. Paalam! At maraming salamat.